2026 na pero hindi ka pa rin registered sa Philippine National ID. Don't worry dahil madali lang naman mag-register. At kapag swinerte ka at walang problema sa details mo, may temporary national ID na ibibigay sa'yo after mo mag-register para may magamit ka ng valid ID habang hinihintay mo ang mismong national ID card mo. Good day everyone, my name is Bea. Hindi po ako taga-PhilSys. Ako po ay nagbibigay lang ng update at mga information na makakatulong sa inyo para sa pag-register ninyo sa Philippine National ID. Take note, ang video na ito ay para lang sa hindi pa nakakapagpa-register sa National ID. Meaning, hindi ka pa napipicturan, hindi ka pa nakukunan ng fingerprint, at hindi ka pa nakakapag-fill out ng form o never ka pang nakapunta sa mismong PhilSys office o PSA office or any registration center para sa National ID. Kung nagawa mo na yan dati, hindi ka na pwedeng mag-register ulit dahil bawal ang double registration. So again, ito ay para lang doon sa mga hindi pa talaga nakakapagpa-register sa Philippine National ID. Libre lang ang pag-register, wala itong bayad, kaya huwag kayong magpaloko sa mga nag-aalok online na nagpapabayad para sa registration o pagda-download kuno ng inyong National ID. Dahil yan ay gaya rin ng ex mo na nanloko at nambudol sa'yo. Para sa 18 years old above, kailangan ng isang proof of identity o patunay ng iyong pagkakakilanlan para makapag-register. Ano ba ang mga ito? Valid ID po yun. Kahit anong valid ID na meron ka. Basta hindi expired, gaya po ng mga karaniwang government-issued ID, company ID o school ID. Pero kung wala kang kahit anong valid ID, pwede ang NSO or PSA birth certificate o birth certificate na galing sa inyong munisipyo. Pwede rin ang barangay clearance na may picture at fingerprint mo. Sabihin mo lang sa barangay ninyo na kukuha ka ng barangay clearance na may picture at fingerprint kasi gagamitin mo sa pagre-register sa National ID. Para sigurado, magdala ka na ng 1x1 o 2x2 picture pagpunta mo sa barangay hall ninyo para kumuha ng barangay clearance. Next is, pumunta ka sa mga PhilSys registration centers. Saan ba ang mga PhilSys registration centers na yan? Una, sa PhilSys o PSA office sa inyong lugar. I-search mo na lang sa Google kung saan ang PhilSys o PSA office sa lugar ninyo. Pwede rin sa mga PhilSys office na matatagpuan sa mga mall. I-check ninyo sa mga mall sa inyong lugar kung may available doon na PhilSys office or pwede rin ipagtanong sa inyong munisipyo kung saan ang registration ng PhilSys sa inyong lugar. Pangatlo ay sa PhilHealth office sa inyong lugar. Mga local PhilHealth office na merong National ID registration. Again, itatanong nyo lang po sa lugar ninyo, doon sa mga PhilHealth office sa inyong lugar, kung available sa kanila ang PhilSys o National ID registration. Para naman sa mga nasa malalayong lugar o hindi pwedeng umalis ng bahay, kagaya ng mga may sakit, mga senior citizen na nasa malalayong lugar, may schedule ang PhilSys para sa National ID on Wheels. Sila mismo yung bumibisita sa mga malalayong barangay para makapagpa-register ang mga residente doon. Pagdating mo doon sa registration center o sa mismong PhilSys office, mag-fill out ka ng form. Siguraduhin na tama ang mga ilalagay mong detalye sa form. Kagaya ng iyong pangalan, birthday, yung spelling, dapat tama po ang lahat ng yan. Para hindi ka mahirapan magpa-correct ng mga mali sa Philippine National ID dahil napakahirap pong magpa-correct as of the moment and as of the making of this video. Naku, ang hirap magpa-correct ng mga mali sa Philippine National ID. So, after mo mag-fill out ng form, pipicturean ka, kukunan ka ng iris scan, fingerprint, tapos i-verify yung mga sinulat mong details sa form. By the way, bawal po pala ang nakasando, ang nakasombrero, may takip sa mukha, may shades, bawal din ang naka-contact lens. May pagkakataon na kapag walang problema sa mga detalye mo o sa identity mo o wala kang kaparehong pangalan, at kung ano pa man na problema sa mga details mo o pagkakakilalan mo, bibigyan ka na agad nila ng temporary national ID o yung e-Phil ID. At kung hindi sila offline, pwede ka na rin nilang ipag-print ng e-Phil ID o temporary national ID. Ito po ang itsura ng e-Phil ID o temporary national ID. Ito po ay papel na gugupitin mo sa tabi para maging wallet size o ID size at ipapalaminate para magamit mo bilang valid ID habang hinihintay ang national ID card mo. Yes, valid po ito. Pwede po itong gamitin sa mga transaksyon at pwede mo itong gamitin basta na-laminate na pwede mong gamitin bilang valid ID mo. Ayon sa batas, valid ang black and white na national ID o e-Phil ID basta ipalaminate mo para hindi magusot at sino mang tatanggi na i-honor o hindi tatanggap sa temporary national ID o maging doon sa digital national ID na nasa cellphone, na nasa eGov.ph app, kahit na na-verify naman na legit na sa'yo yung ID na yon at na legit na tama yung mga information, ay may parusa kapag na-report sa PhilSys. Ang maganda rito sa e-Phil ID na black and white,
ay pwede itong magamit sa pagre-register sa eGov PH app para makakuha ka ng digital version ng National ID mo. Ang Digital National ID ay National ID version sa cellphone. Meron po akong video tungkol sa pagre-register sa eGov PH app. Hanapin nyo na lang po dito sa channel ko. If walang ibinigay sa iyo na black and white na temporary national ID, tanungin mo ang staff sa PhilSys kung kailan ka pwedeng bumalik para sa temporary national ID. Lastly, bibigyan kanila ng transaction slip. Ganito po ang itsura ng transaction slip. Nakalagay dito ang transaction reference number na pwede mong magamit sa pag-track o pag-alam ng status o delivery ng iyong Philippine National ID card. After mo mag-register, umuwi at mag-kiss sa iyong Bebe Loves. Matagal po bago dumating ang National ID card, ha? Kaya if super need mo ng valid ID, pwede ka rin kumuha ng ibang ID na mas mabilis lang, gaya ng TIN ID sa BIR, PhilHealth ID, Senior Citizen ID, Passport at Postal ID. Maraming salamat for watching. Please subscribe to this channel. Stay safe!